Blessed Sunday, everyone! Busy pang aking mga anak. Sunday, yes. Okay, 1, 2, 3. Blessed Sunday, everyone! Lord's Day, Family Day, Happy Day! Isang masaya at mapagpalang araw ng linggo muli sa ating lahat. Nandito na naman po tayo sa ating live for today, kung saan tayo muli magpapalakasan ng ating pananalig at pananampalataya. Amen. Sa mga wala pong ginagawa dyan, mag-tune in lamang po kayo at pakinggan natin ang mga salita ng ating Panginoon na nanggaling sa kanyang Biblia, sa kanyang salita. Amen. Ako pong maling Marlon Solomon Amutin, ang inyong Former certified transgender woman, binago ng Panginoon, isa ng super daddy na ngayon. Nagsasabi na naman ang hamon ng buhay. Mamaya yan, magpatuloy tayo sa ating pananalig at pananampalataya. Amen. Magpatuloy tayo dahil ang nais nga ng diablo, wag na tayong magpatuloy dahil sa mga problema. Pero ang nais ng Lord, magpatuloy tayong isuko natin sa Kanya at magbalik loob tayo sa Diyos. Amen. Kaya anuman ang hamon ng buhay, magpatuloy tayo sa ating faith kay Lord. Amen. No aandap-andap na yan, lagyan mo, kung mahal ng gasolina, yung aandap-andap na yung puso mo kay Lord, lagyan mo na lang ng ano bang pwedeng ipalit doon? Gas, petrolyo, mas mura. O, di ba? Kailangan gagawa tayo ng way para hindi matuluyang mamatay yung ilawan natin sa ating Panginoon, para pagdating niya ay nag-aalab pa rin tayo. Amen. Hallelujah. Dahil nga ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 4 verse 4, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi nabubuhay ang tao sa salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaya sa araw na ito, halina po at tayo magpalakasan muli ng ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. And we are so blessed again to celebrate this, itong araw na ito, Lord's Day, Family Day, Sunday, di ba? Napakabuti ng Diyos na kahit marami tayong problema, wala tayong sakit, di ba? Eh may pera ka, kung marami ka namang sakit na hindi kayang bayaran ng yung pera, di ba? Wala ring kwenta. Correct. Kaya nga sabi ko nga ang buhay ay mahalaga. Meron tayong Diyos nakaagapay. Amen. Nakaangkla palagi ang buhay natin sa Kanya. Kaya bawat araw nagising natin ay blessing. Every gising is a blessing. Kaya magpasalamat tayo. Naniniwala ako na minsan hindi okay ang asawa mo, hindi kayo okay, hindi okay ang mga anak mo, hindi kayo okay ng nanay mo, ng tatay mo, di ba? Minsan marami yan, ano pa ba, ng kapatid mo, ng kapitbahay mo, pero ganun pa man, magpatuloy tayo sa kabutihan, huwag tayong papatalo, huwag tayong padadaig sa kasamaan. Amen? Dahil kung nadaig na ng kasamaan yung buhay natin, wala na, si devil na ang mangungusap sa atin at hindi na ang Lord. Amen? Dahil napapaurmunan. Ano bang Tagalog ng napapaurmunan, Ate Grace? Napapaurmunan, parang, yes, nabibigyan natin ng lungkot, hindi na kaluguran ang nabibigay natin kay Lord. Amen? Ang topic po natin ngayon is relationship over responsibility. Ang kwento ni Martha at saka ni Maria. Ano bang mahalaga sa atin? Yung mga ginagawa ba natin? Or yung serbisyo ba natin na ginagawa natin, yun ba ang mahalaga sa ating Lord? O yung intimacy natin, yung sarili natin na relasyon sa ating Panginoon? Pag-usapan po natin yan. Kaya sa araw na ito, kung buhay ka pa, ay i-celebrate mo yan, kapatid. Ipagpasalamat natin yan kay Lord. Amen? We are so blessed today dahil kasama natin si Lola Merna. Amen? Sa kabila ng kanyang mga pinagdaraanan din, dahil si ate ay si Lola Merna, si Lola Merna ay dito kayo nasa Villa Santa Barbara sila, ano po, yan, malayo po ang tirahan ni mama ko, doon po siya sa aking mga kapatid, pero nagpapasalamat ako sa ating Diyos na buhay dahil nakakasama natin sila. Bumabiyahe pa sila, dalawang sakayan pa po, almost 1 oras at kalahati bago sila makarating dito, at we are so blessed dahil kasama natin si Lola Merna. Say hi, Lola Merna! At syempre yung nag-iisa kong pamangkin na girl, babae, si Tara, isang may ano bang English ng aking pamangkin, my niece. Halika dito. Say hi to everyone. Hallelujah. Okay. Ayan. Syempre, nagpapasalamat din tayo dahil sa araw na ito, muli kasama natin ang nag-iisa. Ang nag-iisa. Tangi, di ba? Umaalab, umaapoy. Hallelujah. Sumasabog. Parang bulkan ng kanyang pananalig at pananampalataya. Amen. Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Meron kang kapatid na ganyan, kapatid sa pananampalataya, na kahit anuman ang mangyari, unos, anumang bagyong dumating, di ba? Pinagkaluban ka ng Lord ng ganyang mga kapatid, nagpapalakasan kayo. Minsan siya ang mahina, pinapalakas mo siya. Ikaw din naman ang mahina, nagpapalakasan kayo. Ang sarap po. Kaya ipag-pray po natin yan. Ayun na nga po, walang iba. Ang ating
pinakamamahal, Ate Narcia's Grace Ferrer. Say hi to everyone. Hi. Medyo good morning everyone. Good afternoon na. Yes. Yes, hallelujah. Oo nga kasi puyat sila. Talagang ganyan, tiyaga lang kasi nga kailangan pa rin nating kumita. Amen. Medyo blurred po yung ating live for today kasi nga yung cellphone ng aking asawa ay may depekto. Lahat na ata ng cellphone namin may depekto na. Wala pa tayong financial na pangpalit. Pero ganun pa man, pagtiyagaan na natin basta tayo ay magpakabusog tayo ngayon ng salita ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Blessed Sunday. Hallelujah. Hi Kuya MJ daw, sabi ni Ate Teresita Munar. Hello po. Blessed Sunday. Kumusta ka na daw? Okay na po. Tumayo ka dyan anak while you are talking, stand up. Sa awa ng Diyos ate, pang 2 araw pa lang yung patak niya, naku po, patak ni Lord, okay nang lahat, amen, pero ibabalik pa po namin sila, ay ni FCMJ this coming Friday or Thursday. Ayan, Blessed Sunday pa Ate Teresita Munar, ayan, Blessed Sunday rin kay Mami Juby Palma Toralba, ayan na nga po, hallelujah, purihin po natin ang ating Diyos na buhay, samahan niyo po kami muli sa ating pananghalian sa pananghalian sa hapag, at syempre pananghalian sa salita ng ating Diyos na buhay. Tayo po'y magpalakasan. Amen. Hallelujah. Ayan na nga. Salamat. Itong pinakamaganda po pagkatapos nating mag-church, tapos meron tayong fellowship sa mga bahay-bahay. Po, katulad nito, simpleng lunch lang, meron kang isang kamatis at saka isang galunggong, tapos magpapalakasan kayo ng faith, di ba? May open mo yung problema mo, tapos ganun din ikaw, di ba? Ang sarap ng pakiramdam ng ganun. Pero salamat kay Lord dahil binibigyan niya tayo ng privilege na ganitong mga bagay. Amen. Okay? I-flex lang po natin ang ating ulam for today. Ano bang ulam natin? Isang simpleng galunggong, at saka merong kamatis, sibuyas, at saka onion leaves, at saka meron tayong para siyang tulingan. Ang laki-laki. Ano po yan po ay hindi siya tulingan. Yan po ay isang bangus. Big bangus. Napakalaki. Ano po? Porsilanon. Ang pula-pula kasi. Yes. Thank you, Lord. Hindi manaya. And meron po tayong pork adobo. Ayan. All glory to God. Okay, magpipray na po tayo. Nag-hi na ba ang lahat? Say hi everyone! Hi! Good afternoon everyone. Okay, magpipray na si Jans Matthew para dire-diretso na tayo. Okay, pag-pray mo na yung food natin, tapos diretso na tayo sa pag-share. Ikaw mag-share ng Bible verse, si ate at si kuya, si mama. Si kuya, si mama, tapos si Tita Grace. Ay, Tita Grace, tapos si mama. Ay, si mama, tapos si Tita Grace. Okay na? Okay, mag-pray na po. Okay, sabihin mo na, pag-pray mo rin yung mga viewers natin, ha? Opo? Okay. Lord Jesus Christ, Amen. alam na ito ay binigyan mo na protection sa amin. Amen. Strong voice. Lord, gabing kami ng pagkain. Amen. Thank you, Jesus. Amen. I-bless mo kami, Lord. Hindi lang kami, lahat ng mga viewers, Lord. Gawin mo Amen. sila, Lord. Pagdalaan. Iprotektahan mo Amen. sila, Lord. Gawin mo Yes, sila, Lord. Lord, na lahat ng family nila, Amen. layo sila sa sakit, sa paamahan, Lord. sa demonyo, Lord. Gabim ka na, Hallelujah. ikaw ang shield namin, Lord. We pray, Amen. Talaga naman. Ang ganda ng outfit mo, nakapolo ka. Mas lalo naman yung outfit ni Kuya MJ ngayon, di ba? Naka-vest, pastor na pastor. Alisin mo na yung shades mo at magpipray na tayo. Pag-pray mo yung food, yung family natin, yung mga brothers and sisters, di ba? Yung church natin. Samahan niyo po kami. Tayo Dahil po. dalawa ng church natin, Amen. di ba? May Garcim na, may multitudes pa. Amen. Okay, go. Samahan niyo po kami sa Okay, let us pray. aming pagbabagyan para mamaya. Tara na Okay. po at mag-pray na tayo. Okay, amen. Una Thank you, natin ang Jesus. ating ulat tayo manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Paligyan sa araw na ito, Lord. Humingi po kami ng salamat na naman po sa araw na ito dahil binigyan niyo po kami ng panibang palakasan, panibagong buhay upang manalangin man ng pagtayo magpasalamat sa iyong ginagawang kaputihan sa bawat isa sa amin, Lord God. Alam namin, ito pa lang ang umpisa ng paggawa mo sa bawat buhay namin. Alam namin, magpapatuloy pa ito hanggang sa dulo at hanggang sa huli ng aming buhay. Amen. Sa araw na ito, salamat na po sa araw na ito, binigyan mo kami panibagong kalakasan, O Lord God. Salamat na po sa araw na ito.
Lord, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat namin nagawang kasalanan, Lord. Patawarin niyo po kami, Lord God. Linisin mo po kami at tulungan niyo po kami na maging mabuti ang anak mo. Patuloy na gawin ang mabuti, O Lord God. Sa araw na ito, proteksyonin po kami sa buong kami namin. Hindi lang po kami sa mga nanonood pa sa live video na ito. Bating lang kami mga pamilya ko ng mga pagsubok, problema na dumarating sa buong buhay namin. At suliranin na hindi namin kayang masolusyonan nang wala ka, O Lord God. Tulungan niyo po kami, Lord God. Dahil alam namin na makakayanan namin ang lahat ng bagay na ito dahil kasama ka namin, Lord God. Dahil sinabi mo sa iyong mga salita na pag kami ay if God is with us, Who can be against us? O Lord God. At sinabi mo, Lord God, na kung ikaw ang nasa amin, O Lord God, nasa amin na ang lahat, O Lord God. Sa araw na ito, salamat na sa araw na ito, we claim your words. Sinabi mo sa Matthew 19:26 na walang bagay na mahirap sa'yo, lahat kaya mong gawin ng lahat ng bagay na aming pinapanalangin, O Lord God. At sinabi rin mo sa Jeremiah 33:13, tatawag ka sa amin at sasagutin mo kami, Lord God, at ipapayag mo ka mga may wag ang bagay na hindi pa namin nalalaman. Hallelujah. Sinabi rin mo po sa Jeremiah 29:11 na marami kang bagay na importante at napakagandang bagay na plano sa bawat isa sa amin, O Lord God, na hindi kami mapapahamak mapapahamak man, O Lord God. Sa araw na ito, sa aming pagbabagian, Lord God, nawa lahat ng lalabas sa aming bibig ay manggaling nawa sa iyo, Lord God. At I pray, Lord God, sa aming pagbabagian ng iyong salita, O Lord God. I pray, Lord God, umaalab at umapoy, Lord God, sa buong pamilya namin, Lord God. Hindi lang kami, Lord God, at mapataas pa ang faith ng mga nanonood sa live video na ito. Salamat na sa araw na ito. Salamat sa pagkainawa. I-bless na po namin maging kalakasan pagkasunod sa iyong pakatuan. Maging kalakasan din po namin panalig pa ng pagkatituwal sa iyo. In Jesus' name, pray. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. May nahulog. Ilagay mo nga dyan sa... Ayan. Okay, ako na po ang last na magpipray. Tapos Bible sharing na. See? Sige, ikaw na muna ang sawang mag-pray. Tapos ako, matagal na tayo. Sige na. Sige na, sawa. Sige na po. Si Mrs. naman po ang mag-pray for the request of family. Sige lang, sawa. Amen. Lord, pinapasalamatan ka namin, Lord God. Amen. Lord God, sa katotohanan ng Panginoon, Lord God. Salamat, Lord God, sa pagtitipon na ito, Lord God. Amen. Lord, ikaw ang mapapurihan sa araw na ito, Lord God. Lord God, ikaw lamang, Lord God, sa mahal kami, Lord God. Sa pagtitipon na ito, Lord God, sa pagbabahagian namin ng iyong mga salita, Lord God. Bulay-bulayan namin, Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon, Lord God. Tulungan mo kami sa araw na ito, Lord God. Pagkalog mo sa amin, Lord God, ang kaligayahan, kapayapaan, Lord God. Ikaw ang aming pag-asa, Lord God. Sa iyo lamang, Lord God. Wala nang iba, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God. Abutin mo, Lord God, abutin mo, Panginoon, Lord God, ang nanonood, Lord God, sa video na ito, Lord God. Ikaw na po ang para sa kanila, Lord God. Alam mo, Lord God, kung ano, Lord God, ang kanilang mga kalagayan, Panginoon, Lord God. Amen. Kami, Lord God, sa aming mga pamilya, Lord God. Yes, Jesus. Kami na ni Tita Grace, Lord God. Amen. Ikaw na po ang bahala sa kanila, Lord God, sa mga pagsubok, Lord God. Amen. Nararanasan nila at maging kami, Lord God. Alam namin na ikaw ang tutulong sa amin, Lord God. Walang iba, Lord God, na maitaas. Amen. Kasama namin, Lord God, na pagsusok, Lord God, na maitaas. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, Lord God. Ikaw na po ang bahal, Lord God, sa amin, Lord God, sa buong pamilya, Lord God, sa GCM, Lord God, sa Amen. multitudes, Lord God. Ikaw na po Amen. ang bahala, Lord God. Thank you, Jesus. Ikaw na namin sa lahat, Lord God. Ikaw na po. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng ito, Lord God, ang aming Amen. nararamdaman, ang aming nasa isip, Lord Yes, God, nasa Lord. puso, Panginoon, alam mo, Lord God, kung ano ang aming nararamdaman, Lord. Amen. Ikaw lang ang nakakaalam, wala nang iba, Panginoon, Lord God. Salamat na naman po sa araw na ito, Lord God. Lord, sa mga pagkain na ito, Lord God, binisyon mo, Lord God, magbigay ng kalakasan namin, Lord God, magbigay ng kagalingan ng aming lupang katawan, Panginoon, Amen. Lord God, dahil alam namin, Lord God, na ikaw ang nagpapagaling sa lahat ng aming nararamdaman, Lord God. Amen. Kung ano man, Lord God, ang aming nararamdaman, Lord God, sa mga sakit na nararamdaman namin, Lord God, anak ko, Lord God, na ikaw ang hinipo nito, Lord God, at wala nang iba, Panginoon. Amen. Salamat sa mga pagkain na ito, Lord God. Binisyon mo, Lord God, na ito na pagkain ng mga Lord God. So, ang panalangin naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Isang malakas na palakpak kay Lord. Ayan. Tapos na po nag-pray si Mrs. Mukhang wala nakakatakong pag-pray. Amen. Ang gagawin na lang natin, ang gawin natin, exhale. Exhale. Inhale. Ma-exhale. Uningas kayo.
Exhale ni. Bakit? Oo nga, exhale. Inhale mo na yan. Hindi na kami ano eh. Hindi kaya nga i-feel natin eh. Inhale, ibig sabihin. Ay, okay. Inhale. Exhale. Oh, di ba? Thank you, Lord. Ibig sabihin yan na indikasyon niyan na buhay pa tayo at mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Amen. Kung ikaw ay humihinga pa, ay mahal na mahal ka ng Diyos. Amen. Mabilisan lang talaga. Sana hindi na ako mag-pray, pero hindi ko talaga mapigilan. Mag-pray tayo. Mag-pray ka na lang, anak. Okay, sige, mag-pray na tayo. Aming Diyos. Okay, close your eyes na. Close your eyes now. Close your eyes and we're going to pray na mabilisan na lamang tapos mag-sharing na tayo ng Bible verse, okay? Hallelujah. Hallelujah, aming Diyos. Na pinag-iling ko ng kapapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa araw dito sa kalakasan. Panginoon, kulang, Panginoon, ng mga salita, o Diyos, para ikaw ay aming papurihan, pasalamatan sa kabila, Panginoon, Lord God, ng mga problema, pagsubok na dumaraan, Panginoon, sa aming buhay, sa aming pamilya, tunay, Panginoon, na hindi mo kami iniwan, nandito pa rin kami, Panginoon, nakatayo, buhay pa din. Panginoon, alam namin, ikaw, Panginoon, ang pag-asa namin. Lord, alam mo ang bawat bigatin namin, Panginoon, sa bawat araw ng aming mga buhay, sa bawat bigatin namin sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aming mga asawa, sa aming, Panginoon, pang araw-araw na bumuhay, financially, Panginoon, Lord God, physically, alam mo, Panginoon, yung mga kahinaan namin, katagpuin mo kami, Lord, we surrender everything to you, Lord. Panginoon, tunay, Panginoon, apart from you, we are nothing, God. Panginoon, pero pag nandito ka, Panginoon Jesus, we can do all things through you again, oh Lord Jesus. Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na tuluyan namin isuko, Panginoon, ang lahat-lahat sa iyo, Panginoon, Lord God, samahan mo kami, Panginoon, tunay, Panginoon, na wala kaming magagawa ang buhay na ito, Panginoon, walang magagawa, walang saysay ang lahat, wala ka, Panginoon, patatagin mo kami, Panginoon, dahil nais namin na sa bawat araw, Panginoon, ng aming mga buhay, ikaw ang siyang maitaas, at hindi ang mga problema namin, hindi, Panginoon, mga kainaan namin, kundi ikaw, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ang siyang makita sa amin, Panginoon. Lord, palitan mo ang aming puso, ang aming pag-uugali, Panginoon, tulungan mo kami, tunay na hindi namin kayang magbago kung wala ka, sapagkat sa iyo nang gagaling ang pagbabago, ikaw ang makapangyarihan sa lahat, walang bagay na mahirap sa iyo. Samahan mo kami muli, Panginoon, sa aming pagpapalakasan, Panginoon, lahat naman ang lalabas sa aming mga bibig, Panginoon, ang manggaling nawa sa iyo, Panginoon, ang iyong mensahe sa bawat isa sa amin ay tumatak, Panginoon, at magkaugat sa aming puso, sa aming buhay, sa aming isipan, tulungan mo kami, Panginoon, may sa buhay ito, hindi lamang Panginoon, pagbubulay-bulayan namin, Panginoon, yung mga salita, kundi, Panginoon, namnamin namin, Panginoon, Lord God, sa aming buhay, sa aming puso, at may sa buhay namin ito, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, hindi lang kami, kundi ang lahat, Panginoon, ang naabot ng live video na ito, lahat ng mga nakakarinig, Panginoon, Lord, paaligwas mo pa katawan sa panimisya da, katawan at sika, sa panlimputan sika, Lord, gamitin mo ang bawat isa sa amin, ang bawat pamilya namin, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian, Lord God, at tulungan mo kami, Panginoon, hanggang sa dulo ng buhay na ito, kami, Panginoon, ay patuloy na naglilingkod, Panginoon, sa iyo, Panginoon, at sinusuko ang buhay na ito hanggang sa dulo ng hininga na ito, Panginoon, Lord God, maraming salamat dahil alam namin, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang aming kapayapaan, ikaw, Panginoon, ang aming kagalakan, ikaw, Panginoon, ang lahat-lahat sa amin, Panginoon, Lord God, ikaw, Panginoon, sa iyo, Panginoon, ang gagaling ang lahat ng klase ng totoong biyaya, Panginoon, Lord God, biyaya na may kapayapaan, biyaya, Panginoon, na may kagalakan, Panginoon, Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, binabalik namin sa iyo, Panginoon, kataas-taas ng papuri, pasasalamat at pagsamba, O Diyos, sa lahat, Panginoon, ng mga ginagawa at gagawin mo pa, O Lord, na kamangha-mangha sa bawat buhay, ng bawat isa sa amin, ng bawat pamilya, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon, at ganun din sa mga nanonood, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, kilala mo, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, na patuloy na nilalapit, kahit mahirap, Panginoon, ginagawa nila ng paraan, Panginoon, para magkaroon pa rin sila ng pananalig, pagtitiwala sa iyo, Diyos. Maraming salamat po, itong panalangin naman sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen. Okay, Jens, what's your Bible verse for today? Hallelujah. Anong may share mo sa lahat? Pangawakan nila, anong Bible verse for today? Go! Matthew 19:26. Amen. Paulit-ulit yan. Anong mang problema natin, just trust of God because He will ano na yung English ng will help. He will help us. Us. Amen. Thank you, Jesus. Walang imposible kasi sa Kanya. Amen. Walang tunay na walang imposible kay Lord. Okay, ikaw, Kuya MJ, ano ang may share mo for today na
panghawakan Amen. nila. Amen. Isang masaya mapagpalang tangalan Just wait po sa ating lang. lahat. Muli nais ko po pasalamatan at itasin sa pamagitan po ng pag-share ko ng Bible verse sa inyo. Panghawakan Amen. po natin lagi ang salita ni Lord at wag po tayong mawala ng pag-asa. Amen. Pagkus, panghawakan lang po natin lagi ang kanyang mga salita. Amen. Matatagpuan po ito sa mga awit chapter 112 verse 1. Purihin si Yahweh, mapapalad ang bawat tao na kay Yahweh gumagalang at patuloy na taus-pusong sumusunod sa kanyang mga kautusan. Amen. Amen. Thank you, Kung tayo ay Jesus. sumusunod sa kautusan, tayo ay tinutulungan ng Diyos upang anuman ang mga hamon at suliranin natin, pagsubok na naranasan natin sa ating buhay, tayo ay kanyang tutulungan. Thank you, Holy Spirit. Amen. Amen. Salamat po, Kaya sa araw Pastor. na ito, kailangan natin na i-celebrate ang araw na ito na ibinigay ng Diyos para sa ating lahat. At Amen. magpatuloy tayo at sa Kanya. magpatuloy tayo sa Kanya dahil sinabi po Amen. sa mga Psalm 118 verse 24. This is the day of the Lord's victory. Let us be happy and let us celebrate. Amen. Amen. Yun lamang po. To God be the glory and God bless. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Okay? Ate Grace, handa na ba yung ating Bible verse? Walang Nandito yung susi. Kunin mo yung susi. Ayan. Kunting interrupt lang po dahil nandito na po yung mga sakada ng aking asawa. Kami po ay nag-close, kaya dito na po ilalagay. Kasi dapat doon na binuksan. You're not prepared. Doon din kukunin yung bote. Diman na, Nong. Ianos mo na, Diman. Nong. Diman na, Ken. Arap, Nong. Kawaman may basyo. Okay, salamat po. Ayan, hallelujah. Blessed Sunday po sa ating lahat. Amen. Thank you, Jesus. Wow, sarap. Thank you, Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen po. Napakasarap ng ulam na pinagkaloob ni Lord, pero mas masarap ang mga salita ng ating Panginoon na ating pagbubulay-bulayan. Amen. Hallelujah. Mag-share kayo ng Bible verse. Okay, sa Ate Grace po, meron po siyang ibabahagi para sa atin for today. Sa talata, sa awit 30 and 30, chapter 30 verse 5. Sapagkat ang kanyang galit ay panandalian lamang. Amen. Ngunit ang kanyang kabutihang loob ay panghabang buhay. Amen. Thank you, Lord. Sa gabi ay may pagtangis, ngunit sa umaga ay may kasiyahan. Amen. Dumadaan man tayo ngayon ng lungkot, pagsubok o iyakan sa gabi ng ating buhay. Hindi ito permanente, tandaan po natin yun. Amen. Sa bawat umaga, may panahon ng kagalakan, pag-asa, bagong simula. Sa Amen. Diyos. Kaya mga kapatid, sa Diyos lang po tayo kumapit. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ang sarap. Ito po yan. Nasa buhay, realidad yan. Ano po? Realidad talaga sa buhay na meron talagang pagtangis. Dahil hindi wag tayong magpaka-sarcastic na hindi porket tayo naglilingkod kay Lord, meron tayong pagtatras sa Kanya is hindi na tayo umiiyak. Ang sarap nga kasi ang sarap talaga sa totoo lang, sabi ko nga, napakapalad ng isang taong may Diyos sa buhay. Amen. Dahil alam mo, merong isang Diyos na bagamat hindi ka man niya nakikita, ikaw mismo, nakikita mo yung pagkilos niya, nararanasan mo, nararamdaman mo. Amen. Hallelujah. Sa gabi pa lang na pagluhod mo, talagang grabe talaga yung feeling mo, nandun lahat, sinusubo mo sa Kanya, pero afterwards, na nasabi mo lahat sa Kanya, binibigyan niya Kanyang ng kapanatagan. Amen. Hallelujah. Ang sarap po talaga magkaroon ng isang Diyos na pinaglilingkuran, isang Diyos na nandyan na hindi tayo iniwan sa kabila ng ating mga pagkukulang. Amen. Isang Diyos na hindi tayo susumbatan kailanman kung tayo magbabalik loob lamang sa Kanya. Amen. Hindi katulad sa tao na, yes, nakagawa ka ng kasalanan, pag magbabalik loob, matatawarin ka, pero meron talagang isusumbat, di ba, sa tao. Pero si Lord, hindi niya tayo susumbatan, talagang patatawarin niya tayo sa lahat ng ating mga pagkakasala. Amen. Sa ating mga pagkukulang at sa ating mga kalabisan. Amen. Hallelujah. Okay, mamaya na po mag-share yung aking misis. Umpisa na po natin yung ating pag-aaralan ang ating topic for today. Relationship or responsibility. Alin ang mas matimbang? Alin ang mas matimbang? Sakripisyo sa serbisyo o iniwan mo ang serbisyo para sa piling ng mahal mo? Amen? Alin ba nga ba? Sa pag-usapan po natin is yung kwento ni Martha at saka ni Maria. Matatagpuan po ito sa Lucas 10:38-42. Hallelujah. Okay lang, ate guys, basahin nyo. Kumain ba? Okay, Lucas chapter 10, 38-42. Lucas 10. 10 verse 30 hanggang 42 ang salita ng Diyos. Amen. Nangyari nang sila ay
nagpatuloy na siya ay pumasok sa isang nayon. Isang babaeng nangangalang Marta ang tumanggap sa kanyang bahay. Pagpaaling mamaya ka daw. Siya ay may kapatid na babaeng tinatawag na Maria na umupo sa paanan ni Jesus. Sa pag-upo ni Maria, siya ay nakinig sa salita ni Jesus. Si Marta ay abalang-abala sa maraming paglilingkod. Lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, hindi ba mahalaga sa iyo na iwanan ako ng aking kapatid na naglilingkod na mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, Marta, Marta, ikaw ay nababalisa at nababagabag sa maraming mga bagay. Mayroon isang kinakailangan at pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi makukuha sa kanya. Amen. Amen. Hallelujah, 'di ba? Anong sabi ng ating Panginoong mas mahalaga sa kanya? Yung relationship natin kaysa yung responsibility, 'di ba? Amen. Malinaw po doon ang sabi ng ating Panginoon, Marta, Marta, ikaw ay nababalisa. Kasi parang masama na yung loob niya kasi siya na ang gumawa ng lahat, 'di ba? Ang sinabi ni Marta, malinaw ang sabi niya, ako ay naglilingkod, 'di ba? Sino bang pinaglilingkuran niya yung that time, 'di ba? Si Jesus mismo ang ating Diyos, 'di ba? Pero sabi niya, Marta, Marta, ikaw ay nababalisa. Amen. Sa araw na ito isang paalala, yes, mahalaga, pero hindi ko po sinasabi na magkalaban ito, magkasama ang yes, ang relationship at saka paglilingkod natin sa Panginoon. Pero namamali na tayo pag ang inuuna natin is mas pina-priority na natin yung dahil sa business na natin, sobra na tayong busy, nakakalimutan na natin yung intimacy natin sa ating Panginoon. Kaya mas mahalaga, ang number one is yung relationship muna natin bago yung ating paglilingkod. Meron kasi kasi nasubukan ko rin po yung sobrang busy ako sa ministry, sa Bible study, sa mga ganito, ganyan, nakakalimutan mo na pagdating mo ng bahay, natutulog ka na kasi pagod ka na, wala ka ng time kay Lord kasi si feeling mo, entitled ka na doon sa ginagawa mo. Totoo yan, kasi entitled, ang dami ko namang ginawa sa church, ang dami ko ng ganito, naglinis na, yes, di ba? Naglinis na nga ako doon naglinis na nga ako kay ending, dapat nga nasa music team nga ako dapat hindi na ako naglilinis, pero ang ginawa mo sa church, naglinis ka, music team ka, nag-Bible study ka, nag-share ka pa ng word of God, di ba? Pero ang sabi ng ating Panginoon, hindi mahalaga ang paglilingkod, pero mas pipiliin natin yung intimacy natin kay Lord, di ba? Magkaroon tayo ng tamang relationship mismo sa ating sarili, sa ating tahanan, di ba? Magkaroon tayo ng sariling room, di ba? Kahit na walang room sa bahay mo, yung sarili mong room na ibig sabihin, meron kang doon sa isang lugar kung saan doon kinakatagpo ang ating Panginoon. Amen. Kahit walang kwarto, ang ibig kong sabihin ba, meron kang sariling lugar kung saan nandoon kayong dalawa lang ni Lord. Amen. Ang sarap talaga. Sabi ko, Lord, totoo yan. Sabi ko, party ako natamaan. Ang sarap talaga. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Okay, dito ang sabi niya, busy in ministry, empty in spirit. Di ba? Lahat po tayo merong ganun. Busy tayo sa ministry pero yung espiritu natin empty. Amen? You can be busy for God yet pakinggan po natin, ang sarap talaga nito. Busy in ministry, empty in spirit. You can be busy for God yet distant from Him. It is possible to serve, preach, and lead while your heart quietly drifts. Totoo po yan. Jesus warned that many would do works in His name yet never truly know Him. Amen. Maraming totoo dyan na nakakapaglingkod pero walang totoong tamang relasyon sa ating Panginoon. Kaya i-prioritize natin yung ating relasyon sa ating Panginoon. Amen. Ministry, hindi ko pa sinasabing mali. Ito ay tama. Pero ang paalala ng ating Panginoon sa atin, i-check natin yung heart natin kasi minsan, sa sobrang kabisihan mo sa ministry, tapos pag may nakikita ka na hindi gumagalaw doon sa church, ay, tinitignan mo, ay, wala, napapalayo na si brother, malayo sa ministry. Ang tanong, baka mamaya siya pala yung umaalab sa sarili niyang relationship kay Lord, di ba? Kasi nagkaroon ako ng ganun. Dati ako, judgmental din pa ako. Ito naman, sabi ko, parang tinatawag na prayer meeting, hindi man lang pupunta. Pero nung tumayo sa harap, lumuluha siya, nasabi niya, ganito pala yung relasyon niya kay Lord. Kaya mahirap po talaga na pag nandoon tayo doon sa ministry, kung meron, mahirap talaga mag-judge talaga. Ang sarap pakiramdam na pag nandoon ka sa ministry at umaalab ka, yes, ang sarap ng pakiramdam na may tama kang relationship kay Lord. Kasi kung meron kang tamang relationship kay Lord at nandoon ka sa ministry, hindi mo makikita yung mga taong nagkukulang kay Lord. Ang gagawin mo, ilalapit mo lang sila, hindi yung i-judge mo sila. Tama? Amen. Purihin natin ang
ating Diyos na buhay. Napakaganda talaga ng mensahe ng ating Panginoon. Ministry without intimacy becomes performance. Hindi kailangan nilang performance. Totoo po yan talaga. Hindi niya kailangan. Ang totoo yung heart natin kasi walang saysa yung performance natin kung malayo naman yung puso natin sa Kanya. Amen. Dahil minsan sa atin totoo, realidad yan na ang tinitignan malimit ng lahat ay ang performance ng bawat isa. Ano bang buhay yan? Wala naman yan eh, di ba? Hindi mo lang alam pero grabe pala yung intimacy niya kay Lord. Amen. Grabe pala, umaalam pala yung pananampalataya niya sa ating Panginoon. Hindi lang siya open, di ba? Hindi lang siya nagsasalita pero pero nung nag-testimony siya, why nawindang ka? Di ba? Hallelujah. And performance leads to emptiness. God is not after activity. He desires relationship like Mary. We are called to sit before we serve. Amen. Kailangan munang umupo muna tayo doon sa tabi ng ating Panginoon. Amen. Before we serve. Hindi sabi mo, nag-serve naman ako kay Lord. Wala, di ba? Okay na yun. Busy ako, di ba? Masyado akong busy. Di ba? At least ako, meron akong ginagawa para kay Lord. Ang tanong, ang sabi nga ng ating Panginoon, Maria ay, Martha, Martha, sabi niya, nababalisa ka. Di ba? Grabe, di ba? Ikaw bang tawagin ni Lord? Oy, Marlon, nababalisa ka. Kwanto ibabagam. Kwanto dugat ay gagawaan mo balot mas marakap. So ginawa nun, Maria. Hindi masama. Diba? Oo, diba? Hindi masama, anak. Pero ano ba ang kinalugdan ng ating Panginoon? Diba? Amen. Hallelujah. Hindi masama po. Pero ang ministry natin hindi po yan masama dahil marami mga kaluluwa na makakakilala. Pero pag yun na ang nandoon sa puso natin at umaangat na yung pride natin, nakikita na natin yung performance natin sa sarili natin kaysa yung relationship natin kay Lord. Amen? Mas nakikita na natin na mas marami tayong ginagawa para kay Lord kaysa yung relationship natin. Amen? Hallelujah. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. And performance leads to emptiness. God is not after activity. He desires relationship like Mary. We are called to sit before we serve. When we lose connection, we lose life. Amen? Totoo yan. Hallelujah. Pag nawala na yung connection natin kay Lord, mawawala tayo. Amen? Mawawala yung ano natin, yung nilalakaran natin. Amen? We lose connection, we lose life. Return to the secret place. Ito nga yung sinasabi ko, bumalik tayo doon sa secret place natin. Amen? Hallelujah. Pray again, listen again, walk with Him again because the greatest calling is not doing for God, it is being with Him. Diba? Hindi yung sabi ni Lord, hindi, ang pinaka-the best is hindi yung ginagawa mo para sa akin. Kasi kahit hindi ka si Lord, kaya nang gumawa, diba? Nandoon. Pero ang paalala ng ating Panginoon, kailangan unahin natin na tayo ay konektado sa ating Panginoon. Amen? Thank you, Lord. Ginagawa ko ito dahil para ito sa Kanya. Diba, mami? Ginagawa ko ito. Nandoon, hindi naman mali, diba? Kasi si Martha talagang abala siya. Ang dami niyang ginagawa, hindi lang si Jesus, pati yung 12 disciples, diba? Paglilingkod, naglilingkod ako. Tignan nyo nga, sa gabay ito, ang gusto niya talaga, sabihin ni Jesus na ng ating Panginoon, patayuin niya si Martha at Maria at paalisin niya doon, 'di ba? Doon doon na nakikinig doon sa mga salita ng ating Panginoon, kung saan nandoon siya sa piling ng ating Panginoon dahil gustong-gusto niya na nararamdaman yung presence ni Lord. Amen. Hallelujah. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, Martha, Martha, ikaw ay nababalisa. Kaya unahin natin yung intimacy natin sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Isang example ko lamang po, 'di ba? Nag-example ako dati kay Ate Grace, sabi ko, alin ba ang mas tama? Yung nanay na nagsakripisyo pumunta abroad at maibigay lahat ng mga luho ng anak o yung nanay na hindi na nag-abroad mas piniling alagaan ng anak? Eh yung anak sasabihin niya, kahit binigay mo sa akin ang lahat, wala ka naman. Diba? Wala ka naman. Pero nandito, kaya mas kung ako ang anak, mas pipiliin ko yung kasama ko yung nanay ko kasi nakapiling ko siya, di ba? Ganon din ang ating Panginoon Jesus. Talagang malinaw ang sabi ng ating Panginoong Jesus na mas kinalulugdan niya yung tao na hinahanap yung kanyang presensya. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Pinaglaban mo at wala na yung intimacy. Amen. Hallelujah. Pag dumating ka na sa punto na ministry, serbisyo mo, ang ginagawa mo sa church, simbahan, ang pinaglalaban mo at wala na yung intimacy, apoy mo, ikaw at ng Lord mo,
mas okay na sa'yo yung may ginagawa ka para sa Kanya at hindi na ang nararamdaman mo para sa ating Panginoong Hesukristo. Kapatid, ikay mag-ingat, ito'y delikado sapagkat mas kinalulugdan ng Panginoong Hesukristo ang puso kesa ang serbisyo, di ba? Mas kinalulugdan ng Lord pag hinahanap natin yung puso natin sa Kanya kaysa yung serbisyo natin sa Kanya. Muli uulitin ko po, hindi po sila magkalaban. Amen? At hindi ko po sinasabing hindi mahalaga ang ministry, hindi mahalaga ang serbisyo natin kay Lord, mahalaga po. Pero ang sabi ng ating Panginoon, unahin natin yung puso natin sa Kanya, yung relasyon natin sa Kanya. Amen? God cares more about person than He cares about their pulpit. Amen? No matter how well you are known, no matter how important your gifts and talents are or people claim them to be, no matter how much ministry happens through those gifts and talents, no matter how much adulation you receive from the church or society, if your personal life is not developing a closer relationship with God, if your talk is different from your walk, if your private life doesn't reflect a friendship with a passion for God, then He is not impressed. Grabe yung mambul ka sumagot. Lord, grabe naman, ang dami kong pinaghirapan, di ba? Grabe puyat, pagod, mas pinili ko yung maglingkod sa'yo, pero ang sabi ni Lord, no, mas okay, di ba? Hindi niya sinasabing it's not okay, pero ang sabi niya, mas okay, mas kinalulugdan ko yung ikaw, hinahanap mo yung presensya ko, hinahanap mo yung puso mo sa akin, amen, na hindi yung basic at abalang-abala ka sa anumang klaseng paglilingkod, amen? Hallelujah, purihin natin ang ating Diyos na buhay. He will do whatever He needs to do to bring you to a place repentance and restoration. Why? Because He cares more about you than about your ministry. Luke 10:41-42. Eto, ulitin ko po. Ang sabi ng Lord, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen the good part. Amen. Marriage is the one thing that matters most. Relationship over responsibility. Amen. Ang sabi ng ating Panginoon, relasyon muna ang unahin natin, Lord, din isunod natin yung responsibility. Hindi ko po sinasabi ulit, baka ako ay mabash na sabihin, hindi wala bang saysay, di ba? Na ang pagmi-ministry, may saysay po talaga. Mahalaga po ang ministry, mahalaga po ang paglilingkod natin sa Diyos. Pero ang unahin natin is yung relasyon natin sa ating Panginoon. Amen. Yung intact natin kay Lord, kasi ang sarap ng pakiramdam na grabe yung intact mo kay Lord at naglilingkod ka sa ating Panginoon at wala kang makikitang, di ba? Hindi ka makakapag-judge, hindi mo sasabihin na, oy, ako ang grabe, ako ang dami ko yung ginagawa sa church, pero tignan mo si brother, napapalayo na siya porket hindi siya nakaka-attend sometimes, pero totoo ako, hindi na. And all glory to God, bahala na si Lord dahil lang talaga na manghusgado natin is si Lord. Ito lang yung paalala ni Lord sa atin, ang pinakamahalaga mga kapatid is yung relasyon natin sa ating Panginoon. Amen. Yung sarili nating pulpit sa Kanya. Amen. Yung sarili nating luhuran. Yung sarili natin kung saan natin kinakatagpong Diyos. Amen. Sa ating buhay. Amen. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Napakahalaga ng ministry, kapatid. Pero ang tanong, nasa ministry ka ba pero wala kang tamang relasyon, wala kang tamang intimacy, wala kang tamang pagmamahal sa Diyos, wala kang tamang paghahanap ng presensya ng ating Panginoon, ginagawa mo lang ba yung ministry mo for the sake na alam mo na, di ba, si Lord, alam naman niya yan. Basta ako, marami akong ginagawa sa Kanya. Paalala ng Lord, mag-ingat po tayo. Baka ikaw din, sabihin niya, Marlon, baka ikaw ay nababalisa. Ano ba yun? Nababalisa, parang isda, balisa, di ba? Naku po, wag naman sana. Pero ganun pa man, magpatuloy po tayo. Amen. Ang sarap lang sa pakiramdam na grabe ang intimacy mo at the same time nandoon ka na naglilingkod sa ating Panginoon, di ba? Lahat nawa tayo magkaroon ng ganun. Amen. Magkakakampi tayo sa bagay na yan. Wala pong magkakalaban sa bagay na ito. Amen. Lahat tayo magpalakasan tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon, tamang puso sa ating Diyos, at at the same time tayo ay naglilingkod at nagpapalakasan together with our brothers and sisters in Christ. Amen. Sister Teresita Munar, o di ba? Kasama natin yan sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Kay Mami Juby Palma, ayan, nag-share na rin po sila ng kabutihan ng ating Panginoon. Sige na, kumain na kayo at matatapos na tayo. Ayan. Paalala po, let us choose always the right thing. Let's choose relationship over responsibility. Hindi po sila magkalaban, kundi ay mas mabuti at mas unahin po lagi nating gawin. Ang pinakamainam ito ay ang tulad ni Maria, ang intense na relasyon sa ating
ating Panginoon. Amen. Ikaw at ang ating Diyos na buhay. Amen. Yung relasyon mo sa ating Panginoon. Amen. Pinakamainam ang ginawa ni Maria at hindi ang serbisyo mo ko. Amen. Let's spend our time to sit, to kneel with the presence of our Lord Jesus. And that's the message of the Lord for each and everyone. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, paalala ng ating Panginoon, balikan natin Lucas 10, chapter 38 to 42, basahin po natin yung mahalaga ang paglilingkod sa ating Panginoon. Pero walang saysay ang paglilingkod natin kung wala tayong relasyon. Hindi natin hinahanap yung presensya ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Okay, bago tayo mag-end, syempre mag-share. Pwede po bang alisin ko itong vest ko? Feeling talaga, ano ba? Ayan. Medyo umiinit na ako nag-aalab na. Hallelujah. Syempre magbabahagi po muna ng, mag-share po muna ang aking misis. Asawa? Hindi pa tayo. Hindi, sige na, kumain na mama. Kasi nga para makapagbukas na si MJ. Sige, Oh, sige na. Sige na, hindi. Sige na. Okay, mag-share na po. Ayan. Tapos na po ang ating mensahe ng ating Panginoon. At ang huli ay mag-share lamang po si Mrs. sa atin ng mensahe ng Lord. Ayan. Yung prepare po niyang sarili niyang devotion. Ay, sarili niyang Bible verse. Sige na, go. Matatagpuan po ito sa Hebreo 10, chapter 25, verse 22, verse 25. Kaya lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpatatag tayo sa ating pag-asa at huwag na mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sikapin din nating isingin ang Amen. Sige, basahin mo. Go, go, go. ang tumalangin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Amen. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Amen. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Amen. Amen. To God be all the glory. Okay na, tapos na. Ayan, okay. Hallelujah. Okay. Huwag na tuman natin ang kakabalog sa pindutan. Ang kakabalog sabi to, ayan. O, tara na, magpaalam na tayo. Okay, madali ang prayer lamang po. Tara na, mag-pray na lang tayo. Dala sawa. Halika na. Sige na, Sirin. Okay, hallelujah. Aming Diyos na pinaglilingkuran makapangyarihan sa lahat. Salamat muli, Panginoon, sa linggong ito sa iyong mensahe. Panginoon, Lord God, Panginoon, na mahalaga, Panginoon, Lord God, ang paglilingkod sa iyo, pero mas pinapahalagan mo, Panginoon, ang relasyon ng bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na hindi lang ako, kami, Panginoon, yung lahat ng mga nakarinig, maging kami, Panginoon, Lord God, ang nagbigay ng ginamit mo ng mensahe sa araw na ito, Panginoon, Lord God, ay unahin namin yung talagang intact, Panginoon, na relationship sa iyo, Panginoon, Lord God, upang sa gayon, Panginoon, makapagpatuloy kami na makapaglingkod sa iyo ng tunay at totoo at tapat, Panginoon, Lord God. Samahan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay na wala kaming magagawa kung wala ka. We just want to give you back, O God, the highest honor, praise, and glory. And I pray, O God, na lahat ng buong pamilya, Panginoon, sa araw na ito. I pray, Panginoon, sa lahat ng mga nanonood sa araw na ito, family ni Ate Teresita Munar, family ni Mami Juby, family ni Jeremy Tuliao Arenas, ayun na nga po. At sa lahat pa po, Panginoon, ng mga nakakapanood, Lord God, at manonood pa sa live video na ito, I pray for their family na patuloy ka na kumilos sa kanila, Panginoon, ano man ang kanilang mga panalangin, Panginoon, ay pakita mo na ikaw ang Diyos na tumutugon, Panginoon, Lord God, sa bawat nananalig, sumasampalataya at nananalangin sa iyo, Panginoon. Ikaw yung Diyos na tumutugon, Panginoon, yung mga nagtatanim, Panginoon, ng pananalig at pagtitiwala sa iyo, O Diyos. Lord, patuloy ka na kumilos sa aming buhay, dahil alam namin na kahit hindi ka namin nakikita, ikaw ay makapangyarihan. Lord God, ikaw ang Diyos kahapon, bukas at magpakailanman. Lord, maraming salamat po. Samahan mo kami, Panginoon, na mapagtagumpayan namin, Panginoon, Lord God, ang mundong ito, Panginoon, sapagkat ang mundong ito, Panginoon, ay punong-puno ng kasamaan. Ngunit sa iyo, Panginoon, Lord God, to you, nothing is impossible, and we can do all things through you, our Lord Jesus. Maraming salamat po. Itong panalangin naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen and amen. Magpaalam na tayo. Again, ako pong inyong muli, Ate Grace. Sama na lang kayo dito. Kasama ba kayo dito? Ayan, dyan na. Former, 1, 2, 3. Nakikita ba sa Ate Grace? Former, 1, 2, 3. Ayan na. Former, Ayan. 1, 2, 3. Ako po bilang 1, 2, inyong 3. Milo sa mga amutin ang inyong Former, Celebration Center, Umanang, Pinakamalakay, Sarang Super Daddy na ngayon. Nagsasabing, anuman ang hamon ng buwan. Let's fight the good fight of faith. Pray and never give up. Bye-bye po. Hey, God bye-bye po. bless.
Kain na! Bukas. Alayo nang may stop to. Mama, bakit ang tulagabay?